Sa puntong ito, mga kabombot ka Star Nation, nasa linya na ho ng ating komunikasyon, walang iba, si Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance. At tatalakay natin sa umagang ito, ito hong isasagawa namang kilos protesta o rally ngayong Nobyembre 23. Magandang umaga po, Father, at si Bombo Victor po ito, together with Bombo Jai, unang-una, nakatakda nga ho ninyong isagawa bukas. So, ito malawakang rally kasabay ho ng Christ the King anniversary celebration. Well, Father, matanong lamang namin, ano po ang significance at koneksyon ng dalawang ito, Father? Opo, kasi sa darating na linggo ay ang ika-100 anibersaryo ng pista ng Kristong Hari na tinalaga ni Papa Pio Ring-1 noong 1925. Dahil 100 taon ng pagdiriwang ay napakahalaga nito sa buong mundo. May special na pagdiriwang at pagpapahalaga sa kanya. Ngunit inaalala nga natin kaya sinimulan ni Pope Pius the 11 to, kasi nung panahon na yon ay gumuguho yung mga monarkiya, yung royal families. 4 na major royal families na gumuho at unti-unti ang sekularismo, yung pagpapahalaga sa siyensya, sa teknolohiya, sa business, sa agham, at unti-unti pumapalit sa pagpapahalaga sa pananampalataya, sa simbahan, sa spiritualidad. Kaya spirituality, at the crisis of spirituality and secularization, sa mundo ng pamamahala, may crisis. Pero ngayon po, ganoon rin. Sa buong mundo, crisis ng pamamahala, ng materialismo, at ngayon, dagdagan mo parang crisis ng teknolohiya, digital technology. Sa Philippine setting, Father, ano po ang konteksto ng Christ the King celebration sa kasalukuyang krisis dito sa ating bansa? Pilipinas, nagagamit itong lahat ng krisis na to, hindi para sa kabutihan, yung ating kahinaan ng ating ng pamamahala ay bunga ng paglaganap ng fake news, at ang ginagamit ay technology. At itong mga krisis na nagdaan, makapansin nyo kung ano-anong paninira, kung kani-kanino, paninira sa nakaupong presidente, sa paninira sa proseso ng investigasyon, paninira sa simbahan, at kung sino-sino ang pwedeng siraan upang lumikha ng gulo na hindi mauwi sa magandang resulta. Kaya ating isusuko po kay Kristong Hari, na nung kami nag-usap ni Cardinal David, sabi niya, wag Kristong Hari, Robert, sabi niya, Kristong Haring Lingkod, kasi ang krisis natin ay krisis ng pamamahala, na imbis na mga namamahala, ang gusto nila ay maghari-harian, at yung kanilang panunungkulan ay paraan upang makuha ang pondo, ang kayamanan na hindi sa kanila, at palawakin kay kapangyarihan para mas marami pa silang makuha. Kaya ang bansa natin na napakayaman, magugulat na lang tayo na yung kayamanan pala niya ay hindi napupunta sa nakararami, kundi sa ilang namumuno. Kaya kailangan ng espesyal na biyaya ng Kristong Haring Lingkod sa linggo, at magkakaisa po kung sino man ang nais sa EDSA Shrine at sa buong Pilipinas, lahat po ng simbahan, lahat ng pare, laiko, religyoso, mga obispo, magsama-sama at sa pagpuprosesyon, pag-alay ng misa, kay Kristong Haring Lingkod, ipagdasal ang ating bansa na dumadaan sa matinding krisis ng kredibilidad, pamumuno, ang kahirapan, bunga ng korupsyon at masama at tiwaling po. Since ang simbahan ang mangunguta rito, Father, paano ang magiging sentro ng selebrasyon? May mga programa po ba na pwedeng salihan ng mga devotees or any plain rally lang ang magaganap? Opo.
ganap na alas 2 ng umaga, ng hapon pala, ay magkakaroon ng assembly sa EDSA Shrine sa posisyon ng Kristong Hari ng ganap na alas 2:30 hanggang alas 4. Alas 4 maghahanda para sa prosesyon na magaganap mula alas 4:30 hanggang bago magmisa ng alas 6. At ang magmimisa po ng alas 6 ay si Cardinal Pablo David. At magmimisa pala ng alas 4:30 ay si Cardinal Pablo David. At ang misa matatapos bago mag alas 6. Alas 6 hanggang alas 8 ay magkakaroon ng programa po sa harapan ng EDSA Shrine. At pero kakaibang programa to, hindi to po yung typical na rally. Kasi hindi po namin papayagan yung mga chanting, mga sloganeering at mga speeches at mga na maiingay. So ang mga speakers ay pinagsabihan na namin, magbabahagi kayo ng dalawang ang inyong mga talumpati ay hindi basta talumpati, kundi pagninilay na magtatapos sa isang maikling panalangin, reflection and prayer. Kaya ito'y tutulong sa pamamagitan ng pahinahong pagninilay at panalangin na maintindihan ng taong bayan kung ano yung problema ng bayan natin. Kasi sa mga rally, parang tutuligsain mo yung problema, pero dahil maikli lang yung panahon, hindi napapaliwanag ng maayos sa isang parang maingat at mahinahon na paraan kung ano talaga ang sanhi, yung ugat na sanhi ng problema kung bakit nangyari to at kung ano epekto nito sa ating lahat. Kaya ang rally po ay parang prayer and song and reflection and motivation sa mga tao na patuloy tayong magbantay at alagaan yung galit na wag mamatay dahil tama lang na nagagalit tayo sa katiwalian, sa kasamaan. Ano po pag may mga politiko na makikisali sa inyo, Father, or ibang grupo na makikisawsaw at magsingit ng mga political agendas, mga political chants, paano po yung magiging handling niyo dito, Father? May mga marshals tayo at may mga politiko na suspect, di ba? Alam mo na manggugulo lang yan. At may mga politiko naman na friendly, na intindihan natin yung kung anti-corruption yung kanilang plataforma, sila mismo ay hindi corrupt at talagang tinutulak nila talagang linisin ang sistema ng pamamahala at ang ating yung kung ano man yung mga depekto sa transparency, yung pag-uulat ng kung paano ginastos, magkano pumasok at lumabas, ay kung merong ganong reputasyon, yun ay pwedeng humalo at pwede lang magbigay ng munting mensahe, no? Pero yung mga kahina-hinala, huwag na natin banggitin ang pangalan nila, alam naman ng lahat yun kung sino sila. Kaya kailangan pong mahigpit ang pagbabantay ng mga hanay ng mga taong iisa layunin, isang damdamin, at huwag pahaluin ang mga may iba at merong natatagong hindi magandang intensyon, no? With that, Father, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa panayam na ito. Mga kabombat ka sa Nation, nakapanim natin walang iba si Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance at nagbigay lamang ito si Father Reyes ng update ho dito sa gaganaping rally sa darating ho na Nobyembre 23 o bukas ho ito mga kabombo.